Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi naman po ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabi pong kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta kayo? Ang ating word of the day ay pundasyon. May isang bagay na hindi mo agad nakikita kapag tumitingin ka sa isang magandang bahay. Hindi ito ang bubong, hindi ito ang mga bintana, hindi ito ang pintura, hindi ito ang disenyo. Ang pinakamahalagang bahagi ng isang bahay ay ang bahaging halos hindi nakikita ng tao. Ito ay ang pundasyon. Kapag matibay ang pundasyon, kayang harapin ng bahay ang lindol, bagyo, at paglipas ng panahon. Ngunit kapag mahina ang pundasyon, kahit gaano pa ito kaganda sa labas, darating ang araw na ito'y guguho. Hindi lamang sa bahay ito totoo. Totoo rin ito sa ating buhay, sa ating mga relasyon. May mga taong matagumpay ngunit madaling bumigay kapag dumarating ang mga kabiguan. May mga taong mayaman ngunit nawawalan ng direksyon kapag nawala ang kanilang kayamanan. May mga taong sikat ngunit nalulugmok kapag nawala ang paghanga ng iba. At bakit? Dahil hindi sapat ang maganda ang panglabas. Kailangan ng matibay na pundasyon. At iyan ang nais ipaunawa ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon sa dakilang kapistahan ni San Pedro at San Pablo. Habang nasa Cesarea de Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa anak ng tao? Iba-iba ang kanilang sagot. Ngunit pagkatapos ay tinanong niya ang pinakamahalagang tanong. Ngunit kayo, sino ako para sa inyo? Hindi ito pagsusulit, ito'y paanyaya. Dahil darating ang panahon na hindi na sapat ang pananampalataya ng ating mga magulang, hindi na sapat ang sinabi ng ating pari, hindi na sapat ang alam natin mula sa katisismo. Darating ang sandali na kailangan nating personal na sagutin ang tanong ni Jesus. Sino ba talaga siya sa akin? At sumagot si Simon Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Hindi ito simpleng sagot. Ito ay pagpapahayag ng kanyang buong pananampalataya. At sinabi ni Jesus, mapalad ka Simon, ikaw ay Pedro at sa batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan. Sa puntong ito, marami ang nakatuon sa salitang bato. Ngunit ang mas mahalagang larawan ay ang pundasyon. Hindi maaring itayo ang isang gusali ng walang pundasyon. At hindi rin maaring itayo ang simbahan na walang matibay na pananampalataya kay Kristo. At dito natin makikita ang salitang bumabalot sa ating buong ebanghelyo at yan ay ang pundasyon. Ang simbahan ay mayroong pundasyon. Ang ating pananampalataya ay mayroong pundasyon. At ang ating buhay ay dapat din magkaroon ng pundasyon. Hindi aksidente na si Pedro ang pinili ni Jesus. Kung tutuusin,
Hindi siya perpekto. Siya ang minsang nagduda habang naglalakad sa tubig. Siya ang minsang tumutol sa plano ni Jesus. Siya ang 3 ulit na tumangging nakakilala sa Panginoon. Kung kahinaan lamang ang pagbabatayan, hindi siya ang pipiliin. Kung ngunit pinili siya ni Kristo dahil ang pundasyon ng simbahan ay hindi nakasalalay sa pagiging perpekto ng tao. Nakabatay ito sa biyaya ng Diyos. Yan din ang nagbibigay ng pag-asa sa atin. Hindi hinihingi ng Diyos na maging walang pagkakamali tayo. Ang hinihingi niya ay ilagay natin ang ating buhay sa tamang pundasyon. At kapag si Kristo ang ating pundasyon, kahit ilang beses tayong bumagsak, maaari tayong muling bumangon. Si San Pablo naman ay nagbibigay ng isa pang mahalagang aral. Kung si Pedro ang larawan ng pundasyon ng simbahan, si Pablo ang larawan ng pundasyon ng misyon. Mula sa pagiging taga-usig ng mga Kristiyano, siya naging pinakadakilang misyonero. Ito ang nagpabago sa kanya. Hindi edukasyon, hindi impluwensya, hindi kapangyarihan, kundi ang pagkakatagpo niya kay Kristo. Dahil kapag si Kristo ang naging pundasyon ng iyong buhay, nagbabago ang direksyon ng iyong buong pagkatao. At marahil ito ang kulang sa maraming tao ngayon. Marami ang nagtatayo ng buhay sa pera, sa posisyon, sa kasikatan, sa social media, sa opinyon ng tao. Ngunit ang lahat ng iyon ay maaaring mawala. Kapag ang pundasyon ay pansamantala, pansamantala rin ang kapayapaan. Kapag ang pundasyon ay material, madaling guguho ang buhay kapag nawala ang material na bagay. Ngunit kapag si Kristo ang pundasyon, may katatagan kahit may unos, may pag-asa kahit may kabiguan, may kapayapaan kahit may pagdurusa, may lakas kahit may kahinaan. At sinabi pa ni Jesus, ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi mananaig laban dito. Napakagandang pangako. Hindi sinabi ni Jesus na walang bagyo. Hindi niya sinabi na walang pag-uusig. Hindi niya sinabi na walang kahinaan sa simbahan. Ang sinabi niya ay hindi ito magagapi. Bakit? Dahil ang pundasyon nito ay si Kristo. At narito ang pinakamagandang nais bangkitin sa atin ng Ebanghelyo. Madalas iniisip natin na ang pundasyon ay mahalaga lamang sa simula, kapag itinatayo pa lamang ang bahay. Ngunit ang totoo, ang pundasyon ang siyang nagdadala ng bigat ng buong gusali araw-araw. Ganoon din ang pananampalataya. Hindi sapat na minsan nating tinanggap si Kristo. Araw-araw kailangan nating bumalik sa ating pundasyon. Kapag may problema, bumalik kay Kristo. Kapag may tagumpay, bumalik kay Kristo. Kapag may pag-alinlangan, bumalik kay Kristo. Kapag may kasalanan, bumalik kay Kristo. Dahil siya lamang ang pundasyong hindi kailanman guguho. Marahil ito ang tanong ng Panginoon sa bawat isa sa atin ngayon. Ano ang pundasyon ng aking buhay? Kapag nawala ang aking trabaho, matatag pa rin ba ako? Kapag nawala ang aking kalusugan, may pag-asa pa rin ba ako? Kapag nawala ang papuri ng tao, alam ko pa rin ba kung sino ako? Kung ang sagot ay oo, dahil kasama ko si Kristo, ibig sabihin, nasa tamang pundasyon ng aking buhay. Kaya ngayong dakilang kapistahan ni na San Pedro at San Pablo, tandaan natin yung salitang pundasyon. Dahil ang tibay ng ating buhay ay hindi nakasalalay sa dami ng ating tagumpay, ngunit kundi sa ilalim ng ating pundasyon. At kapag si Kristo ang pundasyon ng ating pananampalataya, wala ni isang bagyo ang makapagpapabagsak sa atin. Kaya nga, pagnilayan po natin, sama-sama nating tanungin ang ating sarili, kung susuriin ko ang aking buhay ngayon, si Kristo ba talaga
ang pundasyon ng aking desisyon, mga pangarap at pananampalataya? O may ibang bagay na siyang aking pinanghahawakan? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, Ikaw ang matibay na pundasyon ng aking buhay. Tulad ni na San Pedro at San Pablo, turuan mo kong itayo ang aking pananampalataya sa iyo at hindi sa mga bagay na lumilipas. Kapag dumating ang mga bagyo ng buhay, patatagin mo ang aking puso upang hindi ako matinag. Naway ang bawat desisyon at bawat hakbang ko ay laging nakasalig sa iyo, ang aking tanging pundasyon. Amen. Pagpalain po kayo ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ikinagagalak naming ipaalam sa inyong lahat ang muling pagbubukas ngayong taong ito ng Hope Center, isang ligtas at mapagkalingang lugar para sa mga nangangailangan ng paggaling at panibagong pag-asa sa buhay. Ang Hope Center ay bukas para sa mga individual na dumaranas ng mild to moderate cases of addiction. Kabilang na po rito yung pagkakalulong sa droga, pagsusugal, alkoholismo, digital addiction, gaya po ng internet addiction, online gaming addiction, at syempre yung online gambling addiction. Mga kapatid, layunin po ng Hope Center na magbigay ng holistic na paggaling, physical, psychological, spiritual, at social healing sa pamamagitan ng maayos na programa ng pag-aalaga, ng paggabay, at pagbabagong buhay. Kung ikaw po o ang isang mahal sa buhay ay naghahanap ng tulong, pag-asa, at bagong simula, bukas po ang aming pintuan para sa inyo. At para po sa mga interesado, makipag-ugnayan lamang po kayo. Mag-message o tumawag sa numerong ito, 0945-874-0799. Sa Hope Center, may pag-asa, may paggaling, at may bagong bukas.